Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaction video courtesy sa atin ni Corina Sanchez at ng Billionario Channel. Ito ang yung day 2 sa ICC, kung ano man ngayon ang presenta ng prosecution at ng defense panel ni Digong Duterte. Kaya hindi natin patagalin, narito ang video atin panoorin. Day 2 na ng confirmation of charges hearing ni FBRRD sa ICC kung saan nahaharap ang dating Pangulo sa 3 counts of crimes against humanity. Magkaharap muli ang defense at prosecution matapos ang kanilang face-off kahapon. Kaugnay niya, nasa The Hague, Netherlands pa rin ang ating kasamang si Pinky Webb. Pinky, ano na ang update sa pagdinig sa ngayon? Nagharap na nga, Corina, ang tatlong grupo muli ngayong araw. Ang prosecution, ang CLRV at ang depensa. Yung CLRV ay yung mga abogado ng biktima. Corina, kakatapos lang ng first session ngayong araw. Yung first session ngayong araw kung saan real time yung ating kasamang si Kevin Manalo ay pinanood yung mga proceedings. Bibigyan na tayo ng update maya-maya lamang. Pero sa delayed feed na ating nakikita, ilan sa mga tinalakay ng prosecution hinggil sa second count ay itong tinatawag na pagpatay sa mga high value targets. Sinawag nila itong Project HVT kung saan may listahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan planong i-neutralize o ibig sabihin patayin. Ang tawag nga ng prosecution dito sa PRRD list ay isang kill list. Okay, so kill list ng high value target. Kasama din yung ama ni yung sa Bohol, sa Leyte, yung kalimutan yung pangalan na related sa drugs, pinasok sa kanyang selda sa kulungan at doon tiniklo. Grabe talaga, high value target. Yun pala, sabi ni Trillanes, hindi akong nagsabi niya na yung mga high value target pala na mga drug lords, totoong mga drug lords yun. Pero, yun pala ay kalaban ng triad ng China. So, ibig sabihin, merong dalawang source itong drugs na tumatakbo sa Pilipinas. Yung isa galing sa triad ng China, which is, sabi nila, hindi ako nagsabi niya na, si Trillanes na isa sa membro ng triad ng China ay si Pulong. Dahil ang likod ni Pulong, nandyan daw ang code ng pagiging member ng triad ng China. At yun nga hanggang sa ngayon na hindi pinapakita ni Pulong yung tato. Bakit hindi mabura yung tato? Hindi pwedeng burahin kasi kapag binura mo yun, papatayin ka rin ng mga triads. Ang pagbura ng tato ng triad, ibig sabihin kumalas ka na, sa triad walang kalasan. Kaya yung high value targets na tinatarget ng grupo ng tukhang ni Digong noon, sabi ni Trillanes to na yun yung karibal sa business ng grupo ng triad. At sabi ko na nga ba, sabi ni Trillanes, member si Pulong. Marami naman nakakaalam niya na sa Senado ay tinatalakay yung tato ng triad ni Pulong. Si Trillanes ang nagturo nun. Kaya itong high value targets, sabi ni Trillanes, ay mga kalaban nila sa drug deal. So kapag nalipol yun, halimbawa yung mga yung mga kapatid natin na Muslim diyan sa Mindanao, merong mayor diyan na napasilang din yung anak si Nova, Princess Nova. Ano bang apelyido noon? Princess Nova. Yung tumiklo niyan ay taga dito sa amin yung Espinido. At nag-utos ay wala ng iba kundi yung Godfather. At yun ay ibang source din yun ng drugs, hindi yung galing sa triad. Kaya ang nangyari ay ginawang na-weaponize ang tukhang para tukhangin ang kalaban sa negosyo. At isama na ito sa kill list ng mga ordinaryong kawawang mga drug dealer sa kalsada na ginagawang sample para matakot ang mga Pilipino at susunod sa anumang gusto nitong mga kampo ng kadiliman na to, mga kababayan.
Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng W Channel. Kahapon naman natapos yung first count, Corina, dito sa Crimes Against Humanity na charge laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinag-uusapan o pinag-usapan nila doon sa first count kahapon ay ang pagpatay gamit ang Davao Death Squad. Narito ang report. Matay, no? Today marks an important day for international justice for the people of the Philippines. Important day of justice for the Philippines. And for this Yan ang court, opening statement ni Deputy Prosecutor Mamin Yang nang humarap sa pre-trial chamber 1 kahapon. Ang mga pagpatay sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-umpisa noong mayor pa siya sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ang utos umano ni FPRRD, patayin ang mga kriminal, drug users at dealers. Isang model na itinuloy daw niya nang manalo noong 2016. Ang charge kay Duterte, 49 incidents of murder and attempted murder. Nasakop ang 78 victims na nagresulta sa pagpatay sa libu-libong individual simula 2011. Okay, so itong tanong, bakit hindi pwedeng kakaso yung 3,000 na namatay? Bakit 49 lang nakaso? Ang kasagutan diyan ay yung namatay ng 2019 hanggang 2021 ay hindi yung covered ng ICC dahil hindi na tayo membro ng ICC noong 2019 dahil inalis ni Digong ang membership ng Pilipinas sa ICC. Akala ni Digong na matakbuhan niya ang ICC. Hindi niya alam na sinundan pala ng ICC yung kanyang kaso sa Davao. Yung meron siyang tinukhang sa Davao at ang ginawa niya sa Davao ay ginawa niya sa buong Pilipinas. Nagiging modelo ang Davao City sa tukhang at pinalaki ito. Pinalaki steroids, pinalaki ginawang tukhang nationwide. Kaya ito ang nagpapadilim sa Pilipinas noon. Grabe, kawawa yung mga biktima eh. Lalo na yung mga bata lang na natukang merong sasabungan, di ba? Sasabungan na mukhang sinto-sinto na bata, binaril lang tagiliran ng polis. Sinabi drug addict daw. Grabe naman. Kian de Los Santos, yun talagang nagpaliyap ng galit ng mga mayan. Yung isang bata na mabait, scholar, ay tinukang. Ano bang, kahit na sabihin natin nagbenta ang mga bata ng drugs. Mga ano pa kasi yan eh. Itong minor pa kasi yan, kaya hindi pwedeng kasuhan. Dalhin lang sa DSWD para ma-reforma ito. Ang ginawa ni Digong ay kakaiba sa demonyo talaga na ano eh. Utos talaga ng demonyo, ng Diyos ni Kibuloy. Bakit ba tukangin yung mga bata? Grabe naman. Walang kapatawaran yan, kahit saan pang hustisya dadalhin yan. Kaya marami ang nagsabi na wala na. Kahit si BP Sara sabi niya, hindi na makakauwi si tatay. Alam niya yan, kasi overwhelming ang ebidensya. Hindi pa lumabas sila Matubato ha. Si Garma at yung isa. Las Cañas, tatlo sila naroon. Lahat yan ay mag-testify personally laban kay Digong. Kaya walang magawa si Digong dyan. Talagang ganyan ang buhay. Kapag gumawa ka ng malaking kasalanan, malaking paghusga din ang gagawin sa'yo dito sa lupa at doon din sa langit, mga kababayan. Kaya ito na nga yung pinakahihintay na araw ng paghuhukom. O kaya anong masasabi niyo dito sa ating episode ng channel tungkol sa day 2 ng confirmation of charges ni Digong? Kung kayong magpasya, guilty ba? Kaya ako noon pa, guilty na eh. Magpasya ko eh. Overwhelming evidence talaga yan. Kaya kung anong nagawa mong kasalanan, pagbayaran talaga yan. Sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng justisya. Ako'y magpaalam na, pag-comment na lang sa ating comment section at sa aking mga avid followers. Maraming salamat sa suporta sa channel kahit na walang monetize. At sa mga bago pa lamang sa channel, pag-click lang yung subscribers button, libre yan at malaking tulong para sa atin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.